Sa isang cargo plane, ang tanging reklamo na maririnig mo ay ang dagundong ng makina. Ang mga pakete ay hindi karaniwang humihingi ng kape o dagdag na kumot. Ngunit sa likod ng kupas na pintura na iyon ay may nakatagong sikreto. Ang mga eroplanong ito ay gumagana sa mechanical na galit na hinding-hindi matitiis na isang pampasaherong jet. Ngayon itutuklasin natin kung bakit ang mga pinakalumang makina ang sa katunayan ay pinakamalakas. Manatili hanggang sa dulo ng video kung saan ibubunyag namin ang ganap na pisikal na limitasyon na tanging mga cargo plane lamang ang nangangahas na lampasan. Dalawang mundo, isang parehong makina. Magkasalungat na pilosopya. Magbigay tayo ng isang konkretong halimbawa upang maging malinaw ang larawan. Isang Boeing 757. Sa version pampasahero nito, ito ay ang payat na eroplano na may makitid na fuselage na sa loob ng mga dekada ay nagdala ng mga turista sa mga baybayin ng Mediteraneo o mga ehekutibo sa pagitan ng mga lungsod sa Europa. Sa bersyon ng kargamento nito, ito ay isang walang pagod na kabayong panggawa na ginamit ng UPS, FedEx o DHL upang maglunsad ng mga pakete sa kabila ng karagatan. Ang istrukturang metal, ang mga pakpak, ang mga makina, ang landing gear, ang lahat ay halos magkapareho. Kaya, kung sila ay iisang eroplano, bakit ang isa ay nagre-retiro sa edad na 25 at ang isa ay nananatiling aktibo sa edad na 40? Ang sagot ay nasa dalawang konsepto na pinangangasiwaan ng mga aeronautical engineer na may katumpakan na halos medical. Mga oras ng paglipad at mga siklo. Ang mga oras ng paglipad ay halata. Ang kabuuang oras na ginugol ng eroplano sa hangin. Ang mga siklo naman ay mas mapandaya. Ang bawat siklo ay isang kumpletong paglipad. Mula na magsimulang gumulong ang eroplano para lumipad, hanggang sa huminto ito sa pintuan ng destinasyon. At sa loob ng bawat siklo, may nangyayaring krusyal, ang pressurizasyon. Sa panahon ng take-off at pag-akyat, ang fuselage ay lumulobo upang mapanatili ang isang matitirhan na presyon sa loob. Sa panahon ng pagbaba at paglapag, ito ay kumukulo. Ang prosesong ito ng paglubo at pag-impis ay parang paulit-ulit na pagtiklop sa isang lata ng soda. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang metal. Sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang pagkapagod. Ang isang komersyal na eroplano na may maikli at katamtamang distansya tulad ng isang Boeing 737 o isang Airbus 320 ay maaring gumawa ng 4, 5 o kahit 6 na flight sa isang araw. Yon ay 6 na siklo ng pressurizasyon araw-araw. Sa isang taon, nag-iipon ito ng higit sa 1,500 na mga siklo. Ang isang eroplano ng kargamento, lalo na ang mga nagpapatakbo sa modelong panggabi ng hub at spoke, ay karaniwang gumagawa ng isang flight papunta sa distribution center at isa pabalik. 1 o 2 siklo bawat gabi. Sa isang taon, marahil 700 na mga siklo. Kapag ang isang komersyal na eroplano ay umabot sa 25 taon, maaari itong magkaroon ng 60,000 oras ng paglipad. Ngunit gayon din, ang 50,000 mga siklo ng pressurizasyon. Ang isang kargamento na 40 taon naman ay maaring magkaroon ng 80,000 oras ng paglipad, ngunit 25,000 mga siklo lamang. Ang pagkapagod ng fuselage, ang tahimik na kaaway na nagdudulot ng mga lamat kung saan walang nakakakita sa kanila, ay mas mababa sa cargo plane. Hindi sila tumatanda sa parehong paraan dahil ang kanilang buhay ay hindi pareho.
Ang chronological na oras ay hindi lamang ang orasan na mahalaga. Ang orasan ng mga siklo ang siyang tunay na nagpapagod sa kaluluwa ng eroplano. Ang sikreto ng mga numerong G, ang structural resistance ay pareho. Ang isa pang laganap na mito ay ang mga cargo plane ay pinalakas mula sa pabrika, na tila mayroon silang nakatagong balangkas, na ginagawa silang mas matatag sa mga matitinding puwersa. Ang katotohanan ay mas simple at nakakagulat. Sila ay ang parehong mga eroplano. Kapag ang isang Boeing 767 ay lumabas sa linya ng assembly sa Everett, Washington, ang istruktura nito ay idinisenyo upang makatiis ng ilang particular na maximum forces. Hindi alintana kung ito ay magtatapos bilang pampasaherong transportasyon o kargamento. Pinag-uusapan natin ang sikat na mga numerong G. Ang bawat komersyal na eroplano ay sertipikado upang makatiis ng isang limit load factor na 2,5 na GS na positibo. 2.5 beses ang bigat nito sa malinis na pagsasaayos, at isang ultimate load factor na 1,5 na beses ang limitasyong yon. Ibig sabihin, 3,75 na GS. Ang paglampas sa ultimate load factor ay ang theoretical na punto kung saan ang istruktura ay magsisimulang mag-deform o mabigo. Ang numerong ito ay sagrado. Hindi mahalaga kung ang eroplano ay nagdadala ng 200 na pampasahero, kasama ang kanilang mga maleta, o 20 tonelada ng mga pang-industriyang piyesa. Ang istruktura ay dapat makatiis ng pareho. Kaya, kung ang katatagan ay magkapareho, saan nanggagaling ang persepsyon na ang mga cargo plane ay kayang gumawa ng higit pa? Ito ay nanggagaling sa kung paano ginagamit ang katatagang yon. Ang isang pampasaherong eroplano ay limitado hindi lamang ng istruktura, kundi pati na rin ng kaginhawaan at kaligtasan ng mga tao sa loob nito. Ang isang pagliko na 2 GS sa isang pampasaherong eroplano ay magiging isang nakakatakot na karanasan. Ang mga tao ay sisigaw. Ang mga bagay ay lilipad. Ang mga upuan ay magdurusa sa mga tensyon na hindi idinisenyo para sa kanila. Sa isang cargo plane, ang karga ay nakatali gamit ang mga lambat at riles. Hindi ito nakakaramdam ng pagkahilo. Hindi ito nagrereklamo. Ang pisikal na limitasyon ay pareho. Ngunit ang operational na limitasyon ay mas malawak. Dahil ang pasahero ay hindi isang tao, kundi isang walang buhay na bagay. Ang paglipad ng walang laman ay hindi paglipad ng magaan. May isa pang kadahilanan na pabor sa mga cargo plane, at ito ay may kinalaman sa kung paano ipinamamahagi ang bigat sa loob ng eroplano. Sa isang komersyal na flight, ang mga pasahero ay isang buhay at magulong masa. Sila ay nauupo kung saan nakasaad sa kanilang mga tiket, ngunit ang kanilang bigat ay pabago-bago. Ang kanilang individual na sentro ng grabidad ay hindi mahuhulaan, at bukod dito, sila ay gumagalaw. Maaari silang pumunta sa banyo, maaari silang magtipon-tipon sa harap na bahagi habang naghihintay na bumaba. Kinakalkula ng mga piloto ang sentro ng grabidad bago ang take-off base sa mga pagtatantya. Ngunit sa panahon ng flight, ang masang iyon ay bahagyang nagbabago. Ang mga bagahe naman ay nasa magulong bodega sa mga lalagyan na hindi palaging puno sa pare-parehong paraan. Sa isang cargo plane, ang senaryo ay radikal na naiiba. Ang mga kalakal ay naglalakbay sa mga unit load devices, UDLs, mga lalagyan at palet na istandardisado na tinitimbang, sinusukat at inilalagay sa eksaktong posisyon sa loob ng fuselage. Ang bawat palet ay nakapirme sa sahig sa pamamagitan ng mga riles at mga sistema ng pangpigil
na pumipigil sa anumang paggalaw. Ang mga kargador ay mga espesyalista sa lohistika na kinakalkula ang posisyon ng bawat lalagyan upang ang sentro ng grabidad ng eroplano ay nasa pinakamainam na punto, hindi lamang para sa take-off, kundi para sa lahat ng yugto ng paglipad. Ang resulta ay isang istruktura na sumasailalim sa mga puwersa na mas madaling mahulaan. Walang biglaang paggalaw ng bigat. Walang mga masa na biglang gumagalaw. Ang karga ay solid, matatag at kilala. Nagbibigay daan ito sa mga piloto na lumipad ng may mas mataas na katumpakan at, kung kinakailangan, magsagawa ng mas masiglang manyobra dahil alam nila na ang pag-uugali ng eroplano ay ang inaasahan nila nang walang mga sorpresa. Ang pagkapagod ay hindi pareho para sa lahat. Bumalik tayo sa konsepto ng pagkapagod. Dahil ito ang susi sa pag-unawa sa kahabaan ng buhay ng mga higanteng ito. Kapag ang isang eroplano ay lumipad at umakyat sa cruising altitude nito, ang pagkakaiba ng presyon sa pagitan ng loob at labas ng fuselage ay maaring higit sa kalahating kilo bawat sentimetro kwadrado. Para sa isang eroplano tulad ng Boeing 747, nangangahulugan iyon na ang kabuuang puwersa na kumikilos sa fuselage na sumusubok na palawakin ito ay ilang 10 tonelad. Ang metal ay bahagyang bumibigay, naguunat, umaangkop. Pagkatapos, sa pagbaba at paglapag, ang presyon ay nagiging pantay at ang fuselage ay bumabalik sa orihinal nitong estado. Ang siklong ito, na inuulit ng libu-libong beses, ang siyang bumubuo ng mga microcracks. Isipin ngayon ang dalawang kambal na eroplano. Ang isa, isang Airbus A330 na gumagawa ng mga ruta sa Atlantic. New York-London, balikan. Iyon ay 2 siklo sa isang araw. Ang isa naman, isang A320 na gumagawa ng mga ruta na may maikling distansya. Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma, Palma-Madrid, Madrid-Sevilla. Ang eroplanong iyon ay nag-iipon ng 4, 5 o 6 na siklo araw-araw. Pagkatapos ng 10 taon, ang A330 ay magkakaroon ng mga 7,000 mga siklo. Ang A320 naman ay aabot sa 18,000. Ang naipong pagkapagod ay higit sa doble. Ang mga cargo plane, sa karamihan, ay parang A330. Mahabang flight, kaunting siklo. Kahit ang mga cargo plane na gumagawa ng mga ruta sa loob ng Estados Unidos ay karaniwang nagpapatakbo sa panggabing modelo ng 1 siklo lamang. Umaalis sila sa kanilang mga base sa hapon, lumilipad patungo sa hub, at bumabalik sa madaling araw. 1 siklo bawat gabi. 365 mga siklo sa isang taon. 10 taon, 3,650 mga siklo. Ang isang komersyal na pampasaherong eroplano na may maikling distansya ay maaring lumampas sa numerong yon sa loob ng wala pang 3 taon. Ang paradox ng lumang bakal ay nalulutas sa pamamagitan ng simpleng matematika. Hindi sa mas matatag ang metal, kundi mas kaunting matitinding buhay ang naranasan nito. Ang pagpapanatili, ang relihiyon na nagpapantay sa lahat. Ngunit kahit na may mas kaunting siklo, ang isang 40 taong gulang na eroplano ay nananatiling isang 40 taong gulang na eroplano. Ang aluminyo ay tumatanda, ang mga sistema ay napupunit, ang mga kable ay natutuyo. Paano posible na patuloy silang lumilipad nang may ganap na kaligtasan? Ang sagot ay isang salita na sa abyasyon ay binibigkas ng may malalaking titik: pagpapanatili.
Ang industriya ng aeronautika ay may sistema ng mga pagsusuri na napakahigpit at malalim, na sa isang banda, ang isang eroplanong maayos, ang pagpapanatili ay maaring maging mas bago kaysa sa isa na hindi maayos, ang pag-aalaga na may kalahati lamang ng edad. Mayroong ilang antas na mga pagsusuri na kilala sa mga titik. Ang mga checks A at B ang pinakamadalas tuwing ilang buwan at nakatuon sa mga visual na pagsusuri, pagpapalit ng langis, pagsusuri ng mga sistema. Ngunit ang mga talagang mahalaga para sa kahabaan ng buhay ay ang mga check C at D. Ang isang check C ay isang pangunahing pagsusuri na maaring tumagal ng ilang linggo at nangangailangan ng pag-disassemble ng bahagi ng eroplano upang siyasatin ang mga nakatagong istruktura. At pagkatapos ay nandoon ang check D na kilala rin bilang overhaul. Sa isang check D, ang eroplano ay halos ganap na dinidisassemble. Tinatanggal ang mga upuan, ang mga interior panel, ang mga sistema sa kusina, ang mga banyo. Ang fuselage ay tinatanggalan ng laman hanggang sa maging parang isang malaking metal na tubo. Pagkatapos, ang mga pangkat na mga inspektor ay sinusuri ang bawat sentimetro kwadrado gamit ang mga magnifying glass, mga penetrant liquid, X-ray at ultrasound, naghahanap ng anumang pahiwatig ng pagkapagod o kaagnasan. Ang mga pakpak ay bahagyang dinidisassemble upang siyasatin ang mga spar. Ang mga makina ay ipinapadala sa mga espesyalistang talyer kung saan hinihiwa-hiwalay ang mga ito ng paisa-isang piraso. Ang isang cargo plane na 30 taon na ay dumaan na sa ilang checks D sa buong buhay nito. Sa bawat isa, ang anumang bahagi na nagpapakita ng kahit kaunting senyales ng pagkasira ay pinalitan. Ang mga bahagi ng fuselage na nakaipon ng mas maraming siklo, tulad ng pinto ng pampasahero na hindi na ginagamit, ay sinyasat ng may sobrang panunuri. Ang resulta ay kahit na ang eroplano ay may mga dekada na, ang structural integrity nito ay maihahambing sa isang mas bata. Ang pagpapanatili ay nagsisilbing equalizer na pinapantay ang mga pagkakaiba na nilikha ng oras at paggamit. Hindi ito mahika. Ito ay pera na ipinuhunan sa kaligtasan. At sa mundo ng kargamento, kung saan ang isang eroplanong nakatigil ay pera na hindi pumapasok, ang pamumuhunan sa pagpapanatili ay ang ganap na prioridad. Ang relihiyon ng Check D ang nagbibigay daan sa mga higanteng metal na yon na patuloy na umuwal sa gabi. Hinahamon ang lohika ng kalendaryo. Ang pang-ekonomiyang presyon. Kapag ang eroplano ay hindi makatigil. Sa likod ng bawat panggabing takeoff ay may isang calculator na tumatakbo ng walang pahinga. Ang isang komersyal na pampasaherong eroplano na may mahabang distansya, tulad ng isang Boeing 777 ay maaring lumipad sa pagitan ng 12 at 14 na oras araw-araw sa mga rutang transcontinental. Ngunit ang araw nito ay may mga natural na limitasyon. Ang mga schedule ng mga paliparan, ang mga shift ng mga tripulante, ang demand ng mga pasahero na mas gustong lumipad sa araw. Kapag ang eroplanong iyon ay lumapag at pumarada, nagsisimula itong mawala ng pera. Ang bawat minuto sa lupa ay isang asset na hindi bumubuo ng kita. Sa mundo ng kargamento, ang ekwasyon ay naiiba. Ang isang typical na kargador ay nagpapatakbo sa loob ng panggabing bintana na 8 hanggang 10 oras. Ngunit sa loob ng bintanang yon, ang intensidad ay nasa maximum. Walang oras na nasasayang. Ang eroplano ay lilipad, tutuloy sa destinasyon nito. Magdidiskarga, magkakarga muli, at lilipad muli kung pinahihintulutan ng ruta. Ang pang-ekonomiyang presyon ay mabagsik
dahil ang mga kontrata para sa agarang paghahatid ay hindi tumatanggap ng mga pagkaantala. Ang isang kumpanya tulad ng FedEx o UPS ay hindi kayang payagan na ang isang eroplano ay maantala dahil sa preventative maintenance o dahil sa mga konserbatibong desisyon. Hindi yon nangangahulugan na lumilipad sila ng may mga problema, kundi ang pagpaplano ay napakametikuloso na ang anumang paglihis ay may agarang at nasasalat na gastos. Ang amortization ng asset ay gumaganap din ng isang krusyal na papel. Ang isang pampasaherong airline ay bumibili ng bagong eroplano at nagpaplanong ilagay ito sa kanilang fleet sa loob ng mga 20 taon. Pagkatapos ito ay ibebenta nila ito o gagawing kargador. Sa loob ng 2 dekadang yon, hinahangad nitong i-maximize ang bilang ng mga upuan na naibenta bawat kilometrong nilipad. Ito ay isang negosyo ng volume at imahe. Ang mga bagong eroplano ay umaakit ng mga pasahero. Sa kabilang banda, ang isang kumpanya ng kargamento ay bumibili ng mga eroplano na nakatapos na sa kanilang komersyal na buhay, madalas na may 15 o 20 taon ng serbisyo, at kinukumberte ang mga ito upang patuloy na lumipad sa loob ng isa pang 20. Ang gastos sa pagkuha ay mas mababa, ngunit ang operational cost bawat flight ay dapat na napakababa upang magsara ang negosyo. Nangangahulugan ito na ang bawat flight ay dapat magdala ng pinakamataas na bigat na posible. Kahit na nangangahulugan yon ng paglipad mula sa mas maikling runway na may mas maraming gasolina kaysa sa kinakailangan kung sakaling kailangang lumihis, o humarap sa mga kondisyon ng panahon na iiwasan ng isang pampasaherong eroplano ayon sa protocol. Ang margin ng tubo sa isang flight ng kargamento ay maaring ilang daang dolyar lamang. At yon ay nagpipilit na pigain ang bawat gramo ng pagganap mula sa eroplano. Hindi ito kapangahasan. Ito ay purong pang-ekonomiyang pangangailangan. Ang pasahero na hindi kailanman nagrereklamo. Ang kalakal bilang isang kalamangan. Ngayon ay narating na natin ang puso ng philosophical na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang pampasaherong eroplano, ang bawat manyobra ay limitado sa pagkakaroon ng mga tao. Ang isang matalim na pagliko, isang matarik na approach, isang take-off na may maximum climb rate, ang lahat ng iyon ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, takot at, sa matinding mga kaso, mga pinsala. Ang mga pasahero ay hindi lamang ang dahilan ng paglipad. Sila rin ang pangunahing paghihigpit nito. Ang mga airline ay nagmumuhunan ng milyon-milyon upang gawing maayos ang flight, upang ang mga take-off ay maging progresibo, upang ang mga paglapag ay halos hindi maramdaman. Ang karanasan ng pasahero ay isang produkto na ibinebenta. Sa isang cargo plane, ang produktong iyon ay hindi umiiral. Ang pasahero ay isang pangkat na mga palet ng kalakal na sinisiguro gamit ang mga lambat at riles. Hindi ito nakakaramdam ng pagkahilo. Hindi ito nagrereklamo sa ingay. Hindi ito tumatawag sa flight attendant dahil ang alak ay masyadong malamig. Ang tanging alalahanin ay ang karga ay makarating ng buo at sa tamang oras. Nagbubukas ito ng isang hanay ng mga opsyon sa operasyon na mapapanaginipan lamang ng mga komersyal na piloto. Halimbawa, ang mga matarik na approach. Sa mga komplikadong paliparan tulad ng London City o Lugano, ang mga komersyal na eroplano ay dapat sumunod sa napakabanayad na descent paths upang hindi maabala ang mga pasahero. Ang isang kargador ay maaaring payagang bumaba sa isang mas malaking anggulo na nakakatipid sa oras at gasolina basta't pinapayagan ito ng runway at ang karga ay maayos na nakatali. Ganoon din ang nangyayari sa mga take-off na may maximum rate of climb. Kapag ang isang pampasaherong eroplano ay lumipad, karaniwang binabawasan ng piloto ang lakas pagkatapos umalis sa lupa
upang ang pag-akyat ay maging mas maayos at mas tahimik para sa mga kapitbahay ng paliparan. Ang isang kargador, lalo na kung ito ay nagdadala ng mabigat na karga at kailangang mabilis na makakuha ng altitude upang lampasan ang mga bundok o iwasan ang mga bagyo, ay papanatilihin ang lakas sa maximum hanggang sa maabot ang cruising altitude. Ang eroplano ay nanginginig, ang mga makina ay umuumol, ngunit ang karga ay walang pakialam. Kahit sa mga sitwasyon ng emergency, ang pagkakaiba ay napakalaki. Ang isang pampasaherong eroplano na nakakaranas ng matinding turbulence ay dapat magbawas ng bilis at maghanap ng mas matatag na altitude upang protektahan ang mga pasahero mula sa mga pinsala. Ang isang kargador, kung ang karga ay maayos na nakatali, ay maaaring dumaan sa parehong turbulence nang hindi gaanong binabawasan ang bilis, dahil ang tanging limitasyon ay ang structural integrity ng eroplano na pareho rin sa komersyal. Ang kawalan ng marupok na mga tao sa passenger cabin ay ginagawang isang mas malaya, mas agresibo at mas mahusay na makina ang kargador. Ang limitasyon ay hindi tinatakda ng takot, kundi ng pisika. Ang sayaw sa meteorolohiya at ang taya ko o hindi ko kaya. Ang gabi ay hindi lamang katahimikan at kadiliman. Ito rin ang entablado, kung saan ang meteorolohiya ay nagiging isang mas hindi mahuhulaan na kalaban. Ang mga eroplano ng kargamento, dahil sa kanilang sariling kalikasan, ay humaharap sa mga kondisyon na magiging sanhi ng paghinto ng operasyon ng anumang pampasaherong airline. Ang mga hiwalay na bagyo na lilitaw ng walang babala, mga crosswind na malapit sa limitasyon, mga hamog na nagpapababa ng visibility sa halos zero. Para sa isang komersyal na flight, ang mga kondisyong ito ay dahilan para sa paglihis o pagkansela. Para sa isang kargador, sila ay bahagi ng trabaho. Bakit ang pagkakaibang ito? Una, dahil mayroon silang flexibility na maghintay. Ang isang pampasaherong eroplano na may 200 na malalakbay sa loob ay hindi maaring umikot-ikot ng walang hanggan habang naghihintay na bumuti ang panahon. Ang gasolina ay limitado at ang pasensya ng mga pasahero ay ganoon din. Ang isang kargador na may kargang secured at walang sinumang pinapanagutan kundi ang sarili nilang kumpanya ay maaaring manatili sa isang waiting pattern sa kinakailangang oras o lumihis sa isang alternatibong paliparan at maghintay doon hanggang sa bumuti ang mga kondisyon. Walang presyon para sa karanasan ng pasahero. Pangalawa, dahil ang kanilang mga sistema at pagsasanay ay nakakalibrate para sa mga senaryong ito. Ang mga modernong cargo plane ay may dalang parehong mga weather radar gaya ng sa mga komersyal. Ngunit ang mga piloto ay sinanay na bigyang kahulugan ang mga ito sa mas agresibong paraan. Alam nila ng eksakto kung nasaan ang sentro ng isang bagyo, kung aling gilid ang hindi gaanong turbulent, at kung paano ito iiwasan ng may kaunting paglihis. Bukod dito, maraming kargador ang nagpapanatili ng mga sistema ng nabigasyon at komunikasyon na nagpapahintulot sa kanila na mag-operate sa mga paliparan na may minimal na tulong. Isang bagay na hindi magawa ng mga mas modernong pampasaherong eroplano na umaasa sa GPS at mga signal mula sa lupa. Pangatlo, at marahil ang pinakaimportante, ang paggawa ng desisyon ay naiiba. Sa isang pampasaherong eroplano, ang tanong sa harap ng isang bagyo ay, kaya ko bang dumaan dito nang hindi nagdurusa ang mga pasahero? Sa isang kargador, ang tanong ay, kaya ko bang dumaan dito nang hindi napipinsala ang karga o ang eroplano? Ang mga ito ay dalawang napakaibang tanong. Ang una ay may kasamang hindi mahuhulaan at sensitibong human factor. Ang pangalawa ay purong technical. At kapag ang technical na sagot ay oo,
ang kargador ay nagpapatuloy habang ang komersyal ay umiikot ng 100 na kilometro. Hindi sa mas matapang ang kargador, kundi ang ekwasyon nito ng panganib ay hindi kasama ang variable ng takot. Sa susunod na marinig mo ang bulong ng isang eroplano sa madaling araw, isipin mo kung ano ang dala nito. Marahil ito ay ang piyesa na magpapagaana sa elevator ng iyong gusali, o ang aklat na iniutos mo sa internet, o ang medical na paggamot na kailangan ng isang tao bukas. Ang ingay na yon ay hindi isang istorbo. Ito ay ang tibok ng pandaigdigang ekonomiya na gumagana sa buong lakas.